Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal niya na hindi nagbabago. At yung kanyang mga salita, kung ano yung sinabi ni Almighty Father ng mga matagal na panahon, yung kanyang mga promise, mangyayari yan. At nagpapasalamat niyo kay Jesus Christ dahil sa kapatawaran at sa pagmamahal at sinishare niya sa atin yung inheritance. So ano yung inheritance natin? Yung inheritance natin ay makasama si Almighty Father at si Jesus Christ in heaven to rule with Jesus in heaven. Sinishare ni Jesus yun kasi hindi siya selfish. God, si Jesus, like the Almighty Father. Pero hindi siya selfish. Yung tatay natin hindi selfish. Gusto niya nasa mabuti tayong kalagayan. At magiging mapapabuti lang kalagayan natin kung makakasama natin yung tatay natin sa kanyang kingdom. So, last time nang binasa natin was Daniel chapter 11. Yung Daniel chapter 11, yun yung Battle of Gog and Magog. Na hindi na detalyadong and-explain sa Book of Revelation chapter 20. Pero dito kay Daniel, and-explain, no? Yung detalyado. Na after yung mark of the beast, itatapon yung beast sa lake of fire kasama yung false prophet. Tapos pati na rin yung mga tao may mark of the beast, wala na silang chance na masave pa or makapunta in heaven. Kasi they've decided already to trust the beast by getting the mark. So, in the near future, mangyayari yon. Kung ano yung nasa prophecy, mangyayari. Pero alam naman natin na ang prophecy, mawawala to after na matapos yung mga prophecy. Naintindihan nyo? Pag nangyari na yung prophecy, no, magsisis na yung prophecy. Mawawala na kasi nangyari na eh. So for now, yung prophecy, meron pa rin kasi hindi pa nangyayari to. At ito ay mangyayari in the distant future. At hindi natin alam kung kailan, no? Kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan. Si Almighty Father lang ang nakakaalam kung kailan ang muling pagbabalik ni Jesus Christ here on earth. So yung may mga tao pa no, na matitira dito sa mundo, pag tinapon yung beast tsaka yung false prophet sa lake of fire, may matitira pang mga tao, yung mga anak ng mga taong may mark of the beast. Siyempre pag pinanganak yun, wala silang marka sa kanilang mga katawan, no? Pero yung mga magulang siyempre nila na kung may mark of the beast yun, wala na sila pag-asa na makapunta in heaven, pero pwede lang maturuan yung kanilang mga anak. At meron ding mga followers ni Christ na hindi magiging faithful. Pero kahit na wala silang mark of the beast, hindi sila makakapunta in heaven kasi hindi sila naging faithful followers of Christ. Dahil yung time na yon napakahirap. Mahirap ang mangyayari. So yung mga descendants ng mga tao na yon, mga anak ng mga anak ng mga tao na yun, dadami na naman yung mga tao. Kaya magkaroon ng Battle of Gog and Magog. So yung king of the north and king of the south, hindi matatapos ang kanilang
away, yung bickering nila, yung betrayal. Balik-balik lang sila, yung King of the North and King of the South. Pero binabanggit dito sa Daniel chapter 11 na ang mag-i-stop, no? May stop yung gawaing masama ng mga kingdoms na yon. Puputulin ni Jesus Christ yung kanilang mga masasamang gawain. Kaya nga nakalagay dito sa bandang last sentence ng Daniel chapter 11, "Yet he will come to his end and no one will help him." Sa verse 45 sa King James Version, "And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end and none shall help him." Alam naman natin na pag ang mga tao gumagawa ng masama, lagi nag-aaway, so sino ang namamayani sa kanilang mga puso? The evil one. Yung kasamaan. Sino yung kasamaan? Si Lucifer, no? Kaya nga, di ba, ikukulong siya for 1,000 years sa Book of Revelation, pero papakawalan ulit siya. So, nung pinakawalan siya, ito na yon, yung Battle of Gog and Magog. Itong Daniel chapter 11. Hindi natin kilala, no, kung sino yung magiging mag-a-arise na kingdom, kung sino yung kingdom ng North at kung yung kingdom ng South. Maraming mga haka-haka or over the internet. Nakita ko kasi maraming mga country na binabanggit. Pero hindi yon, hindi country yun, it's a kingdom. Dahil nga 'di ba ang mundo na to naging isa, no? Nagkaisa nung nagkaroon ng fourth kingdom nung pagdating ng beast tsaka nung dragon, naging isa ang mundo. Pero ang nangyari, 'di ba? Nasira ang mundo. Dahil 'yon sa sinira ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Lahat ng mga pangyayari na 'yon, meron 'yon syempre ang go signal ni Almighty Father. Nung itinapon yung beasts at saka yung false prophets sa lake of fire, i-go-signal yun ni Almighty Father. Kahit na may power and authority si Jesus Christ, ina-acknowledge pa rin ni Jesus Christ si Almighty Father. Yung respect ni Jesus Christ kay Almighty Father, sobra-sobra. Kaya mahal na mahal siya ni Almighty Father. So, dito na tayo, no, sa Daniel chapter 12. NIV version ang binabasa ko. NIV version, New International Version. "At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress, such as has not happened from the beginning of nations until then." Bakit sinabing great prince si Michael? Ang ibig sabihin ng prince, anak, di ba? Anak ng king. So, servant si Michael. Si Michael ay isang angel who protects your people. So, may nagbabantay sa atin, aside kay Jesus Christ na naka-oversee sa atin, pati si Almighty Father, may tauhan si Almighty Father tsaka si Jesus Christ na nagpaprotekta sa atin. May mga angels, no?
So, binanggit dito ay si Michael, Angel Michael, or Archangel Michael. Dito sa Book of Revelation, may binabanggit dito na isang angel na yung isang paa niya ay nasa sea at isang paa ay nasa land. Hindi natin alam kung ito ay si Angel or Archangel Michael. Kasi alam naman natin na meron pa isang angel, no? Si Archangel Gabriel. Pero hindi na importante kung sino siya dun sa Book of Revelation, itong si Michael. Binanggit lang ni Jesus Christ, no? Para ma-inform tayo na may nagbabantay sa atin. May nagbabantay dito sa mundo na nakatingin si Almighty Father, nakatingin din si Jesus Christ, at meron ding mga nagbabantay na mga angels. May mga inuutusan si Almighty Father, mga messenger. Balikan natin, ano? There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is not found, or is found, everyone whose name is found written in the book will be delivered. So, binabanggit dito yung book na kung ang name mo nasa book, you will be delivered. Masasave ka kung ang name mo ay nasa book. Ano yung book na yon? Yun yung Book of Life. So may binabanggit dito na book din, di ba? Sa Book of Revelation. Chapter 20. Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. So maraming book ang inopen. Another book was opened, which is the Book of Life. Gaya ng nandito sa vision ni Daniel na sinabi sa kanya na may binanggit din na book din dito. Na kung wala yung name mo sa book, so, yun yung Book of Life. Kung wala doon, hindi ka makakasama in heaven. But if your name is found written in the book, you will be delivered. Masisave ka. Makakasama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ in heaven. Pati na rin ang mga saints makakasama. Pati na rin ang mga heavenly beings. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Maraming mga tao ang natulog dito na sa mundong ito. Ibig sabihin ng sleep, no? Ibig sabihin ng sleep, hindi wala na syempre sa mundong ito, no? Kasi akala lang natin natutulog lang. Kundi wala na yung physical body dito sa mundo. So may mga magigising na nasa everlasting life na sila. Yung others naman, shame and everlasting contempt. So laging dalawa ang patutunguhan. It's either everlasting life ang punta mo or shame and everlasting contempt. So, nasa sa atin na yon.
paano mo sabing nasa sa atin na yun kung saan tayo mapupunta? Decision natin sa gawain natin sa araw-araw, kung pipiliin natin si Jesus Christ or pipiliin natin na gumawa ng kasamaan at hindi sundin si Jesus Christ. If we don't trust Christ, we will die from our sins. Ang die ay ang second death. Kasi lahat naman talaga ng tao ay namamatay, no? May first death. Ngayon yung second death, yung sinasabing die, yun yung second death kasi wala nang hope ang mga tao doon. Eternal damnation. So verse 3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Bakit sinasabing wise? Yung mga tao na full of wisdom, they will shine like the brightness of heavens. Kasi yung mga tao na wise, they will choose Jesus, the Almighty Father. Kasi alam nila ang katotohanan, alam nila mag-decide ng tama. Kaya sinabing sila ay wise people. Kaya sila ngayon ang mag-shine like brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. At kung sino man yung nag-lead sa mga tao na gumawa ng tama, sila rin ay mag-shine like the stars forever and ever. So, may yung wise people at saka yung mga tao na nagtuturo sa mga kaapwa-tao nila na gumawa ng tama, sila ay mag-shine like the brightness of heavens. Pag isa kang wise person, syempre, makakapagturo ka rin sa ibang tao kung paano mamuhay ng tama. At yung pamumuhay ng tama na yon ay ang pagtuturo na si Jesus Christ ang katotohanan at ang buhay. That Jesus is the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Lahat dadaan dapat kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, napagdaanan na niya lahat ng mga pains and heartaches natin. At hindi siya nagkasala kahit minsan. At siya ang only begotten Son of the Almighty Father na ipinadala dito sa lupa dahil sa sobrang pagmamahal ni Almighty Father sa atin. At saka yung pag-share ng Word of God, hindi lang naman basta magsasalita ka, no? Kundi kahit hindi ka magsalita, yung life mo lang, living proof na namumuhay ka ng naayon sa kagustuhan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kahit hindi ka magsalita. Kaya, yung those who teach others to live right, hindi lang ito yung nagsasalita ka, no? Kundi yung example mo, yung buhay mo, nakikita sa'yo. Yung sa pamumuhay mo, sa pagsasalita mo, sa pakikitungo mo sa mga kapwa-tao mo, sa mga ganung pangyayari lang or ganung mga events or actions, nakakapagturo ka na ng tama sa mga tao. You're already teaching people how to live a godly life by setting an example. Even if you don't talk, no? Even if you don't share to people, but if you walk in the light,
in the path that Jesus took, you're already sharing God's love to others. So verse 4, but you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Pero ikaw, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. So sinasabi kay Daniel na ikaw, iseal mo yung book. Close up the book and seal it. Shut up the words. Bakit is-shut up yung words? Para yung mga tao, isisik nila yung katotohanan. Magkakaroon sila ng initiative to know God. To learn Him and His ways. Paano mangyayari yon? Kasi ilalagay sa puso natin ni Almighty Father to know Him. Kaya many will go here and there to increase knowledge. Yung true knowledge. Kasi yung true knowledge and wisdom, hindi yun nakukuha o natututunan sa school. Ang nagtuturo sa atin ng true wisdom and knowledge, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. So may mga tao na kahit na may PhD sila in theology or PhD in divination, master of theology or master in theology or master in divination, kahit matataas ang grades mo, hindi yun yung basihan na full of knowledge and wisdom ka. Kasi yung kaya ka lang naman mataas ang grades mo, yun yung turo ng teacher mo. Pero yung true wisdom and knowledge, nakukuha yun kay Almighty Father, kay Jesus Christ, and the Holy Spirit. Life-changing experience yon. Hindi yun nakukuha sa kahit na anong mga kahit na anong bagay sa mundo. Ang nagpapaintindi sa atin ng true knowledge and wisdom, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Wala nang iba. Kaya kahit hindi ka nakapag-aaral ng theology, Master of Divination, PhD, hindi nakatingin doon si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Nakatingin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa puso natin. Kung willing tayo to learn, willing tayo to deny ourselves, willing tayo to follow the path of Jesus to righteousness. So verse 5, then I, Daniel, looked, and there before me stood two others, one on his bank, one on this bank of the river, and one on the opposite bank. So may nakita siya, si Daniel, na dalawang tao. Yung isa nasa bank ng river, yung isa nasa kabila. Bakit may river? Yung river, flowing water yon, di ba? It symbolizes the Holy Spirit yon. So verse 6, one of them said to the man clothed in linen. Sino yung man clothed in linen? Yung man clothed in linen, si Jesus ito.
who was above the waters of the river. Nasa taas ng river, above the waters of the river. Di ba yung dalawa, yung isa na sa kabilang bank ng river, yung isa na sa kabilang parte ng river. Tapos, kinausap nila yung man clothed in linen who was above the waters of the river. Nasa ibabaw ng river. How long will it be before these astonishing things are fulfilled? Nagtanong. So, sino ito nagtanong? Angel ito, no? Nagtanong kay Jesus. Si Jesus, man clothed in linen. The man clothed in linen who was above the waters of the river lifted his right hand and his left hand toward heaven. And I heard him swear by him who lives forever. Who swear by him who lives forever, saying, it will be for a time, times, and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed. Magiging complete na ang lahat. When the power of the holy people has been finally broken. So yung time na na nakaset. So, walang eksaktong time na binanggit, pero ang nakakaalam nito ay si Almighty Father. Verse 8, I heard, but I did not understand, so I asked, my Lord, what will the outcome of all this be? Ano ang mangyayari? Ano ang magiging resulta ng mga pangyayari na to? Kasi nga, di ba, yung mga vision niya, yung 4 kingdoms, and then after the 4 kingdoms, yung Gog and Magog, yung King of the North and King of the South, na mag-aaway-away. Yun ang tinatanong niya, anong outcome ng mga yon. Verse 9, he replied, go your way, Daniel. Humayo ka, Daniel. Because the words are rolled up and sealed until the time of the end. O parang sinasabi kay Daniel, huwag kang mag-alala, Daniel. No? Huwag kang mag-alala, Daniel. Kasi ang mga salita na to ay nakaset na, nakasealed na to. Set on stone, kumbaga, no? Sa salita natin ngayon, nakasulat na sa bato, hindi na to matatanggal. Many will be purified, made spotless and refined. But the wicked will continue to be wicked. Maraming mga tao ang magiging hihingi ng tawad kay Almighty Father, mapapurify sila, magiging spotless sila, magiging clean sila, magiging refined sila. Pero yung mga wicked, patuloy silang magiging wicked. None of the wicked will understand. Walang makakaintindi sa mga taong wicked or evil ang makakaintindi. But those who are wise will understand. Naintindihan nyo? Those who are wise will understand. Kaya tayo, naiintindihan natin. Bakit natin naiintindihan? Naintindihan natin ang puso ni Almighty Father, naintindihan natin ang puso ni Jesus Christ. Kasi nagpapasakop tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Alam natin na ang powerful si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. At tayo ay pinili ni Almighty Father. Kaya naintindihan natin. At willing tayo na magpasakop kay Almighty Father. Ngayon yung mga wicked, hindi sila willing na magpasakop kay Almighty Father. Mga matitigas ang ulo. Kaya hindi nila naiintindihan. Akala nila naiintindihan na nila ang lahat-lahat ng mga bagay. Pero hindi na naiintindihan. Kagaya nga ngayon, di ba? Pag may salitang woke woke na yan. Gising na yon.
ginagaya nila yung salita sa Bible, no, na dapat tayong magising. Ginagaya ng mundo na to yung salitang paggising or yung aware sa mga surroundings. Pero tinitwist ni Satan. Ang ginagawa ni Satan, yung mga gender, ayan, ano na yan, woke na yan, kaya yung gender, alam na niya, iba-iba na ang gender. So, hindi yun. Binubulag sila ni Satanas noon, hindi sila woke noon. Binubulag sila din Satanas. Alam naman natin na si Satan ay father of all lies. Kaya, yung mga wicked, patuloy na magiging wicked. Patuloy nilang gagawin ng gusto nilang gawin. Patuloy nilang sasambahin na kanilang sarili. Pag sinusunod mo ang iyong sarili, sinasamba mo ang iyong sarili. When you choose yourself, and you don't deny yourself, sinasamba mo ang sarili mo. Yung mga hindi naniniwala kay Almighty Father, yung sinasabing wala silang Diyos, mga atheist sila, sinasabi lang atheist sila, wala silang kilalang Diyos. Sinasamba nila yung sarili nila. Meron na bang ibang mga tao, ang sinasamba naman nila ay ang kanilang mga organisasyon. Kasi kailangan nila ng validation sa society. So that's wickedness also. Ngayon, paano tayo magiging wise? Because of the Almighty Father and Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Kaya ako lagi binabanggit si Almighty Father, si Jesus Christ, at saka ang Holy Spirit. Kasi sila lang ang makakapagbigay sa atin ng true wisdom and knowledge. Wala nang iba. Lahat-lahat makukuha natin. Love, joy, peace, and our inheritance. Dahil ang tunay na kayamanan, nakita na natin si Almighty Father, si Jesus, yun ang tunay na kayamanan. Priceless. Yung mga bagay dito sa mundo, it's just a mirage. The things in this world are only mirage. And are not really valuable. Trash lang, basura lang, nasisira, nananakaw, nabubulok. So kung makikita natin sa Bible, lagi tayo tinuturuan, live a godly life, a righteous life, a life correct in the eyes of the Almighty Father and Jesus. Kasi gusto ng tatay natin, tsaka Jesus, makasama sila. Makasama natin sila. Kaya kahit pa ulit-ulit, reiterate, inuulit-ulit sa atin, lahat ng turo, yun ang ending. Itinatama tayo ni Almighty Father. Since nung sa Genesis, Exodus, itinatama tayo sa tamang path patungo sa Kanya. Pero matitigas ang ulo natin. At dumating na nga tayo sa punto na to, matigas pa rin ang ulo natin. Madami ng generation, naka-experience, pero matigas pa rin ang ulo natin. Kaya darating ang time na may hangganan din. At kailangan magkaroon ng justice in this world. Magkaroon ng justice yung mga tao na followers ni Christ.
Mabigyan din ng justice si Almighty Father dahil matagal na siyang binabastos ng mga tao. Mabigyan ng justice si Jesus Christ. Verse 11. From the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days. Yung 1,290 days, no? 3.5 years. Blessed is the one who waits for and reaches the end of the 1,335 days. So, yung 1,290 days, 3.5 yun. So, alam naman natin ang complete number is 7. So, kalahati ng 7. So, 3.5 years muna, tapos 3.5 years naman. Para makomplete yung complete number na 7. Pero walang sinasabi dito yung exact date or year. At kung i-compute mo naman, may hirapan ka rin i-compute. Kasi may mga margin of error. May mga years or may mga months na iba-iba yung bilang ng months. Yung sa Gregorian calendar, yung sa Jewish calendar, iba-iba. Kaya mahirap i-compute. At hindi natin malalaman dahil hindi ina-allow ni Almighty Father na malaman natin kung kailan. Para malaman kung sino ang faithful sa atin. Kaya hindi pinapalam ni Almighty Father. Dahil pag pinalam ni Almighty Father kung kailan ang dating ni Jesus Christ at kung kailan mangyayari itong Day of Judgment, hindi tayo magiging totoo sa sarili natin, kundi gagawin lang natin yung dahil sa Day of Judgment. Hindi natin gagawin yun out of love, true love for our Father, true respect for our Father. So verse 13, as for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise to receive your allotted allowance or inheritance. Inheritance. Dito sa ibang version, But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. So sinasabi dito ni Jesus kay Daniel na live your life, no? Hanggang sa kung kailan ka dito sa mundo, huwag ka mag-alala, live your life. Ikaw ay magpapahinga. No? Alam naman natin na lahat naman ng tao ay will experience death. Kaya ito, you will rest. No? So si Daniel nag-rest siya. Kahit siya ay isang prophet, nag-rest siya. Kinuha siya ni Almighty Father. Yung kanyang soul, syempre, pero yung physical body niya is nag-deteriorate, nasira. And then at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. Darating ang oras. Sa huling araw, ikaw uli ay mabubuhay to receive your allotted inheritance. So may inheritance talaga tayo. Gaya nga ng lagi kong binabanggit, may inheritance tayo. At ang inheritance na yon, i-share sa atin ni Jesus Christ. Hindi selfish si Jesus Christ. I-share niya sa atin. To rule with Him in heaven. So yung heaven, magiging home natin yon. Doon tayo titiraan, laki ng bahay natin. Kasama yung tatay natin, yung hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Hindi ba kayo natutuwa nun? So, dito sa verse 21 ng Revelation,
So, dito na ngayon yung new heaven and new earth. Dahil, di ba, sabi kay Daniel na makukuha na niya ang kanyang inheritance, magpahinga na siya, mag-rest siya, darating ang panahon, siya ay mabuhay muli, at makukuha niya ang kanyang inheritance. So, dito yun sa Revelation chapter 21. Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people. He will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. So dito sa binabanggit dito, na wala nang mamamatay na mga tao. Wala nang death, wala nang mag-iiyakan, wala nang sickness. Kasi everything will be made new. So yung Holy City, yung New Jerusalem, bababa siya. Tapos, yung mundo, mawawala na ng dagat or sea. Hindi na kailangan. Nakalagay dito, oh. Nabasa ba ninyo? There was no longer any sea. And then dito sa verse 5, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Babaguhin lahat ni Almighty Father. And then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Sabi ni Almighty Father. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this. Inherit. Binanggit na naman yung inherit, yung inheritance. Mamanahin natin. Galing sa tatay natin. And I will be their God, and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Tapos, si Jesus ang bride of the Lamb. Tayo ang bride pala, si Jesus ang lamb. Tayo ang bride, si Jesus ang groom. So kaya tayo nakadikit kay Jesus Christ, magiging tunay na anak na tayo ni Almighty Father, magiging malinis tayo. Kaya may inheritance tayo. Kasi ang church, ang ano siya pag sinasabing church, di ba babae ang ano ng tawag doon? Feminine, pag church. Kasi ang si Jesus Christ ay ang groom, bridegroom. Ma-identify tayo kay Jesus Christ. Makukuha natin yung kanyang pangalan. Naiintindihan na ninyo? At walang makakapasok na maduling mga bagay sa New Jerusalem. Kaya ang i-worship lang natin dapat, no? Fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Ang sasambahin lang natin ng ating Diyos. Siya lang ang ating bibigyan ng glory and honor, ang respect and love. At si Jesus Christ, binigyan niya ng authority.
power and authority. Kaya wala na tayo ibang tatawagin pa na ibang mga tao. So, nakikita nyo, Book of Daniel, Book of Revelation, pareho ang message. Ayaw na ayaw ni Almighty Father ng may other gods. Diba sa Ten Commandments na ibinigay kay Moses, thou shalt not have any other gods before me. So yung any other gods, sarili mo, o pera, or mundo na to, yun. Dito sa New Testament, anong equivalent nun? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. No? Yun yung summary ng hindi samba sa kung ano man except kay Almighty Father. Kay Almighty Father ang focus natin. And also, syempre, kay Jesus Christ, kasi siya ang binigyan ng power and authority, He also has the power to forgive sins. So, kaya ngayon, ibinubuhos na ni Almighty Father yung kanyang Spirit or Holy Spirit sa mga tao. Sa mga tao nagtitiwala sa Kanya. So, kaya tayo nakakapagbasa ng Bible, nakakapag-share sa mga tao. It's because of the Almighty Father. So, sa internet, may mga siya nag-share din ng Bible. Because of the Almighty Father yon. Kasi si Almighty Father naglalagay sa puso ng mga tao ang fire to serve Him, to love Him. Siya ang nagbibigay ng strength sa mga tao. At ng lakas ng loob to spread His words through the power of the Holy Spirit. So ano ang ini-entail sa atin, ang pinapagawa sa atin? Trust God fully. Kasi kung hindi natin siya pagtitiwalaan, we will die in our sins. We will surely die in our sins. Trust Jesus. Every day nakaka-experience tayo ng trials and tests. So, pag alam naman natin na nagkakasala tayo, let's ask God for forgiveness at papatawarin niya tayo. Hindi nagbabago yung tatay natin. Kahit si Jesus Christ. Magkapareho sila ng ugali. Kahit magkaiba si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, pareho sila ng ugali. The Father and I are one. Sabi ni Jesus Christ. At inuulit-ulit ko na may power si Jesus to forgive sins. Just like the Almighty Father. So itong si Daniel, he was chosen by God to write these things. Para malaman natin na hanggang ngayon nakabot sa atin. Ang tagal ng panahon na naisulat tong Old Testament, naisulat ni Daniel, ang prophecy na to, ang tagal ng panahon. Pero nakarating sa atin. It's because of the Almighty Father. Gusto niyang ipaalam sa atin. Kasi anak niya tayo. Gusto ipaalam sa atin ni Jesus Christ. Kasi gusto niyang i-share ni Jesus Christ kung ano ang alam niya
sa atin dahil tinuturing niya tayong kaibigan. Lahat ng nalalaman niya kay Almighty Father, isinashare sa atin ni Jesus Christ. Hindi selfish si Jesus Christ. Minsan, di ba, sa business, kunyari, may mga, trade secret yan, di ba, sa business? Or, sometimes, sa school, may mga, alam ka sa school, na hindi mo sasabihin sa classmate mo, para mas mataas ang grades mo, ganon. Selfishness yon. Kahit sa mga business, ganon, may mga trade secret sila, hindi na sinashare sa mga kapwa nila, business people. Pero si Jesus Christ, sinashare niya sa atin lahat. Kung anong natututunan niya kay Almighty Father, sinashare niya kung anong alam niya. It's because He loves us also. That's why He gave His life for us. Kasama na ni Almighty Father si Jesus. When God created us. At kasama na sa grand master plan ni Almighty Father, ang talagang ipadala si Jesus Christ. Hindi na pinapadala noon si Jesus Christ dahil hindi pa yon ang kanyang time. So, yung mga tao nung time sa Old Testament, prepare pa lang ni Almighty Father kung ang paano ang pagsunod, no? So, binigyan niya ng guidelines. Ngayon, sa New Testament, fulfillment of the covenant, si Jesus Christ. Napakabait ni Almighty Father. Good siya. Siya lang ang nag-iisang good. Wala nang iba. At ang gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus, magpakumbaba tayo. Pag magpapakumbaba tayo, alam naman natin yung mga bata, no? Dapat pag magpapakumbaba tayo, para mga bata, yung very trusting, yung mga bata kasi. Alam kasi ng mga bata na may nag-iingat sa kanila. Alam nila na may magpapakain sa kanila. Alam nila na may nagbabantay sa kanila. Ganon, tayo dapat. Walang doubt sa atin. Kaya nga diba nakalagay sa Matthew chapter 18 verse 3, and He said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." Hindi tayo makakapunta sa kaharian ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ kung hindi tayo magpapakumbaba. At kung hindi tayo magtitiwala kay Jesus Christ, tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. John chapter 8 verse 24. That is why I said to you that you will die in your sins, for unless you believe that I am who I claim to be, you will die in your sins. Si Jesus ang ating Redeemer, Savior. At kung hindi tayo maniniwala na siya ang ating Savior at Redeemer, we will die in our sins. Kaya tayo mabubuhay, it's because of Jesus Christ. Inilalapit niya tayo kay Almighty Father. Kaya itong Bible, kahit balibalik ta rin, ang balik ta rin ng
Mga salita na, alam mo, i-rumble-rumble mo. Kung nagbabasa ka ng Bible, may pagdudugtong-dugtong mo pa din. Kahit paghalu-haluin ang mga salita dito sa Bible. Makikita mo yung sagot, nasa John, makikita mo sa Old Testament, makikita mo sa New Testament, makikita mo sa Genesis, minsan makikita mo naman sa sulat ni Mark, sa sulat ni John, sa sulat, lahat. Sumasakto, lahat-lahat. Kahit hindi magkakakilala personally, si Moses, kakilala ba niya personally? Si Matthew, kakilala ba niya personally? Si Paul, ang laki ng years ng gap ng pagsusulat ng mga epistles at saka ng mga testimony ng mga tao ito sa Bible. Pero sumasakto sila. Gaya nitong si Daniel, sumasakto. Dito sa sinulat sa prophecy na ibinigay kay John the Evangelist. Dito sa mundo na to, marami tayong ma-experience the pains and heartaches. Totoo ba kayo naging masaya dito sa mundo na to? Totoo ba kayo naging masaya sa mundo na to? Naging kontento ba kayo? Satisfied ba kayo sa mundo na to? Nung yumaman kayo, na-satisfied na ba kayo? Nung nakapag-abroad na ba kayo, satisfied na ba kayo? Naging masaya na ba kayo? Wala na ba kayo hinanap? Meron pa, di ba? Laging kulang. Nung yumaman kayo, naghanap pa rin kayo ng kayamanan. Lagi pa rin kulang. Hindi maubos ang kakulangan. Pero pag kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, umaapaw na blessings. Umaapaw na pagmamahal, umaapaw na peace and joy. Sa kanila lang natin makukuha yan. Isa sa mga inheritance natin. At sa heaven, pag may inheritance tayo, hindi na natin kailangan ng mga material things. Yung makasama si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, yun yung ultimate na kayamanan. Wala na tayong hihilingin pa. Satisfied na tayo. Fulfilled na tayo. I know what I'm saying. Kaya kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Pero yung iba sa inyo ayaw pa ngayon, di ba? Sige, ayaw pa ninyo ngayon. Ha? Pero darating din na time, no? Kahit sa ayaw at sa gusto natin, darating ang time na yon. At, magdumating ang time na yun, sasabihin natin sa sarili, ba't ba ngayon ko lang, ba't ba ngayon pa lang? Dapat noon pa. No? Dapat noon pa. Ba't ngayon ko lang, ngayon lang. Dapat noon pa. Yung mga tao nakaka-experience ng near-death experience, Jesus allowed it to happen para ma-share ng mga tao yun. Ng mga naka-experience, ma-share nila sa ibang mga tao.
And at the same time, nung time na yon, hindi pa ready yung tao. Kaya siguro, yung time na na-experience ko yon, hindi ko pa time, baka dalhin ako sa impyerno. Buti Lord, hindi pa oras ko. Kasi baka yung time na yon, baka itapon ako sa impyerno. Kaya ipapasalamat ako kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ dahil binigyan pa niya ako ng chance. Nagbibigay na maraming chances si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Sa ngayon, nagkakasala pa rin ako. I admit it. I must admit it, you know. Pero iba na ngayon. Kasi pinapacify ni Almighty Father yung heart ko. Tinuturuan niya na ako ng tama. Dahil pag anak tayo ni Almighty Father, tuturuan niya tayo. May mga bagay tayong masakit na ma-experience para lang matuto tayo. Inaalaw ni Almighty Father yon para matuto tayo. It's for our own good. So, may napabasa tayo dito sa Bible ng mga taong nakaka-experience ng tragic events sa buhay nila, like si Job. Kahit na righteous person siya, mas lalo siyang natutong magpakumbaba kay Almighty Father. At kung makikita naman ninyo yung mga prophets, tsaka yung mga apostles dito sa Bible, no? Nasa process sila ng training pa din. So, simpleng tao lang din sila, kagaya natin. Gaya ni Jonah, God didn't let Jonah go. Talagang kinapitan ni Almighty Father si Jonah. Matigas ang ulo ni Jonah. Kilala niyo naman si Jonah, di ba? Yung nasa loob siya ng big fish for 3 days. Hindi lang yun para to warn the people in Nineveh, to ask for forgiveness and to mourn for their sins. Hindi lang yun para matuto ang Nineveh, kundi yun din ang way ni Almighty Father to teach Jonah to follow God and to humble himself. Kaya lahat ng mga nandito, hindi lang para sa mga tao na naliligaw na nandas, para rin ito sa mga leaders. To teach the leaders or to teach those people who share God's words. Lahat itong lahat sa Bible na to, lahat ito para sa atin. Hindi leader ako, hindi para sa akin to, para lang to sa mga bagong members, or bagong nakakakilala lang kay Almighty Father, hindi. Para rin ito sa mga
existing leaders of the church. Kaya lahat tayo pantay-pantay. Walang lamangan. Sa heaven, walang lamangan. O leader yan ang magiging leader kasi yan sa lupa. So pagdating ng langit, leader yan. Hindi ganun. Pantay-pantay tayo, magkakapatid tayo. Ang pinakatatay natin, si Jesus Christ. Si Almighty Father. At ang magre-reign kasama ni Jesus Christ tayo. Dahil yun ang inheritance natin na i-claim natin. Kaya may mga tao na nakikita ninyo sa Bible, ang hirap-hirap ng buhay nila. Di ba si Paul, ang hirap ng buhay niya? Hindi man niya nakita in person si Jesus, pero nakita niya in a vision. Pero bakit siya ganun ka-faithful kay Jesus? Hindi niya man nakasama si Jesus. Pero bakit siya ganun ka-faithful? Yung mga prophets, nakikita nila sa vision si Almighty Father. Pero bakit sila ganun ka-faithful kung vision ang nakikita nila? Si John the Baptist, may nagsabi sa kanya na magbaptize ng mga tao para malaman kung sino ang Messiah. Bakit niya sinunod? That's the work of the Almighty Father. Na hindi maganda yung buhay, na hindi marangya ang buhay na tinatahak ng mga tao dito sa Bible, ng mga faithful followers of Christ, ng mga prophets, hindi marangya. Simple lang. Yung iba naghihirap pa. Pero bakit sila masyadong faithful kay Almighty Father? Kasi nakita na nila, alam nila sa puso nila yung power ni Almighty Father. So hanggang ngayon, hindi nagbabago si Almighty Father. May mga leaders pa rin ngayon, Christian leaders, true Christian leaders, na namumuhay ng simple lang. Because nakita na nila yung tunay na kayamanan, ang tunay na kayamanan, si Almighty Father. Wala rito sa lupa ang tunay na kayamanan. Maghihingi ka ng tithes, hindi yun ang tunay na kayamanan. Uulitin ko, no? Yung history ng tithes, ha? Uulitin ko. Yung history ng tithes. Yung tithes, part yon para kay Almighty Father. Pero since yung tithes na yon, yung mga Levites, hindi magkakaroon sila ng mana na lupa sa Israel, okay? Dahil yung Israel, nung binigay ang Israel, yung land of milk and honey, sa mga Israelites, walang parte ang mga Levites kasi sa kanila manggagaling ang mga high priest. Ngayon, sabi ni Almighty Father, yung tithes, ibibigay ko na sa mga high priest, magiging parte na nila yon. Kaya yun ang kanilang sweldo kasi wala silang karapatan mag-own ng land. So, yun ang history ng tithes. Doon sa kanila galing ang high priest sa mga Levites. Ngayon, sino ang high priest natin? Si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ang high priest natin, nanghihingi ba si Jesus Christ ng tithes? Hindi. Ano ang sinasabi ni Jesus Christ? Deny yourselves, take up your cross, and follow me. Hindi lang 10%. Buong pagkatao natin. Yung
tithes nun, nasa Old Testament yon, isa yun sa mga law, no? Law na ibinigay ni Almighty Father. Guidelines or regulations na ibinigay ni Almighty Father. Ngayon, nung naiba na ang dumating na si Jesus Christ, naiba na yung covenant, nagkaroon na ng new covenant, kaya nga New Testament, nagkaroon na ng new, bago na, obsolete na yung dati kasi dumating na si Jesus Christ. Siya na yung fulfillment of the covenant, the fulfillment of the prophecy. Dumating na ang Savior. Kaya kung titingnan nyo sa book ni Paul, ni John, ni Peter, sa book of Acts, wala nang binabanggit na tithes nun. Kasi alam nila ng mga Jew, kasi Jew, di ba? Yung mga apostles, Jew sila. Alam nila kasi na yung tithes para sa mga Levites yon. Dahil wala nga silang parteng lupa, hindi sila pwede magkaroon ng lupa eh. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Paul, may mga taong tumutulong sa kanya, pero hindi tithes yung binibigay sa kanya, kundi tulong. Sinusweldohan siya. A worker is worthy of his wage. Sweldo, hindi tithes. Kasi marami pa rin mga Christian ngayon ang naghihingi ng tithes. Bakit kayo naghihingi ng tithes? Ulitin ko, Levites ba kayo? High priest ba kayo? Wala ba kayong pag-aari o lupain? Hindi ba kayo pwedeng magkaroon ng lupain? Kasi ganoon ang mga high priest, ganoon ang mga nanghingi ng tithes. Okay? So ano lang ang ibibigay? Tulong, offering, ganon. Si Jesus, naghingi ba siya ng tithes? Hindi siya nanghingi ng tithes Mas importante sa kanya na gawin ang tama kaysa magbigay ng tithes ang mga tao. Di ba nakalagay sa Bible? Matthew chapter 23:23. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law. Mas importante, justice, mercy, and faithfulness. Mas importante kaysa sa tithes. You have neglected the more important matters of the law, the justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Dapat kung nag-practice kayo ng latter, dapat hindi nyo kinakalimutan yung former. Which means to say, na mas importante yung magbigay ng importansya sa justice, mercy, and faithfulness kaysa sa pagbigay ng tithes. At saka, yung lady, no? Old woman. Tithes ba ang binigay niya? Matthew chapter 12, verse 41 to 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. Maraming mayayaman, malalaking pera ang ibinigay. Nagbigay sila ng tithes. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on." So,
Hindi importante kay Jesus ang tithes. Kundi anong ibibigay? Put in everything, all she had to live on. Mas malaki ang ibinigay niya. Yung binigay niya, yung kanyang buong pagkatao, yung buong kabuhayan na niya, kahit konti yun, yun ang buong niya yun. Kumpara sa mayayaman na nagbigay ng tithes, mas pinuri ni Jesus yung nagbigay ng pera na maliit lang, na mahirap. Kasi yun lang ang kanyang kabuhayan. Yun na siya, yun na yung kanyang maibibigay kanya sa buong pagkatao niya. So, naiintindihan ninyo o hindi pa rin ninyo naiintindihan dahil isisiksik na naman ninyo ang paghihingi ng tithes. Ngayon, kung ang paghihingi ng tithes ay ikakastumble ng mga tao, itutuloy nyo pa ba? Yung mga nanghihingi ng tithes, karamihan kulto. Karamihan doon kulto. At sino nagturo sa kanila para maghingi ng tithes? Kailangan natin makilala kung sino nagturo sa kanila. Dahil hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi nila iniintindi. Kasi ang tithes, 10% yun. Malaki yun. Sweldo ng tao. Tuwing Sunday, may sweldo ang tao. 10%, alam na, kikukwentahin na nila yon. Alam niyo, may nakita ako isang leader ng isang organization. Naka-manicure. Lalaki siya. Lalaki siya naka-manicure. Ng colorless. Hindi ko maintindihan bakit. Pwede namang hindi So hindi siya namumuhay ng parang si Jesus. Kailangan tayo mamuhay ng parang si Jesus. Naka-manicure na, colorless, hindi ko maintindihan ba? Leader to ng Tapos siya, isa siyang pastor ng isang organization. Tapos may branch siya, may branch. Yung kanyang organization niya, may branch. Ngayon sa branch naman niya na yon, yung asawa naman niya ang nag-handle. Family business ba to? Kaya yun ang inaano ko nagiging sakim ang mga tao. Ganid. Ngayon, ang gagawin naman ng ibang tao, example na naman to, dito ka na umattend sa amin, dito ka na umattend. Ngayon, kaya hinihikayat nyo ang mga tao na umattend sa inyo kasi sa inyo magbibigay ng tithes, sa inyo magbibigay ng offering. Samantalang pareho lang naman ang tinuturo sa iba na si Jesus Christ ay buhay, si Jesus Christ ang Savior. Pero ba't kinukuha niya pa yung ibang mga tao? Para dumami kayo. So pag dumami kayo, ano ngayon? Malaki ang pera ninyo. Kaya gusto kong iulit-ulitin yun maraming hindi nakakaintindi May mga member kayo na nagtatanong, pero hindi matanong ng mga member nyo kasi pag nagtanong ang member ninyo, sasabihin niyo makasalanan ka ba't hindi ka sumusunod sa Bible. Ganoon agad ang sabihin nyo, di ba? Nagtanong lang ng konti yung member ninyo, bakit po nagbibigay ng tithes? Isabihin mo yung history. Itinatago ba ninyo yung history? So, hindi kayo full gospel kung tinatago yung history ng tithes. Tsaka sa Old Testament, babanggitin ko rin, yung ark, na pinagawa ni Almighty Father, sinisimbolize nun ay si Jesus Christ. Sa una pa lang,
unti-unti na ini-introduce ni Almighty Father si Jesus Christ. So, symbolic yung Ark of the Covenant. Gaya ng tithes, symbolic din yun. Kasi, pag nagbigay ka ng tithes, it's, doon sa Old Testament, para matuto kang magbigay. Ngayon, sa New Testament, matututo ka na magbigay, hindi lang 10%, kundi buong pagkatao mo na. Kaya mo nang tumulong sa mga tao na nangangailangan because of your faith. It's a result of your faith in Christ. Kaya kahit balik-balik rin ang Bible, we know it already because of the Almighty Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit teaching us the truth. Dahil may mga tao na i-stumble, may mga taong umaayaw, ay mukhang pera ang iyang organization na yan, hingi lang ng tithes. Wednesday, hihingi ng tithes. Friday, hihingi ng tithes and offering. Sunday, hihingi ng tithes and offering. Ano na nangyari sa tao? Tapos sabi niya, hindi ka kasi nagtitiwala. Magbigay ka na ng tithes. Ginigipit ninyo ang mga tao. Ginigipit ninyo ang mga tao. Hindi kayo magkasya sa sweldo ninyo. Tapos magpapatayo kayo ng malaking building. Yung pagpapatayo na magiging malaking building, sisirain din yan kasi eh. Yung gathering place na pinapatayo ninyo, sisirain din yan ni Almighty Father. Lahat ng building na ginagamit si Almighty Father, ayaw niya nang ginagamit siya, Almighty Father. Kasi disrespect siya, binabastos siya. Kung gano'n ang ginagawa ninyo, na ginagamit niyo yung tithes to manipulate people, you are disrespecting the Almighty Father. You're disrespecting your brethren. You're not telling them the truth. Pero ang mga kotse ninyo ang gaganda, ang bahay ninyo ang magaganda. Pero yung mga members ninyo, anong bahay nila? Kung magaganda ang bahay ninyo, kayo nang hingi ng tithes. Tapos yung mga members ninyo, simpleng bahay, simpleng kotse. Anong nakikita ninyo na problema doon? Bakit ang gaganda ng bahay ninyo? Bakit meron kayong eroplano? Bakit meron kayong mga private jet plane? Samantalang yung mga members ninyo wala. Ginagamit ninyo ang mga tao. Ginagamit yung salita ng Diyos. Darating ang bagay na para sa inyo. Magagalit si Almighty Father sa inyo. Sinasabi ninyo na ayaw ni Almighty Father ng mga material things. Pero kayo mismo, sinasabi nyo sa mga members nyo, kasalanan yan, mahilig kayo sa pera, kasalanan yan, magbigay kayo ng tithes, ibigay kayo ng God yung tithes. Pag binigay naman yung tithes, ano naman ang ginagawa ninyo? Nagpapagawa kayo ng bahay, bibili kayo ng kotse, magta-travel kayo. Hindi, sponsor to. Pag magta-travel ako, sponsor to ng aming organization. Nakuha namin sa tithes to, sponsor to. Tapos magta-travel ka, personal travel mo, tapos bibigyan ka pa ng money, no, panggastos. Ginagamit si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. May time pa to ask for forgiveness. Hanggat may time pa. At hindi gusto ni Almighty Father magpagawa kayo ng malaking building. Dahil ang church,
tayo mismo. Puso natin, nakatira si Almighty Father, hindi sa building. Gathering place lang. Yung building na pinapatayo nyo, na pwede naman kayong magrenta lang. Or kahit saang lugar, basta pag-uusapan si Jesus Christ, nandun ang Holy Spirit, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, yun. Napakaganda yun. Kaysa maganda ang building ninyo, pero ano ang nandun sa building ninyo? Tumatanggap kayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Accepted ninyo yung mga bagay na kinaayawan ni Almighty Father. Kasi ayaw niyong makasakit ng damdamin ng mga tao na nagbibigay ng tithes. Hindi, pag nasaktan namin itong nagbigay ng tithes na to, baka hindi na ito magbigay uli eh. Kaya kailangan tanggapin natin yung mga sinasabi nila, tanggapin natin yung pagkatao na, kasi baka hindi na sila magbigay ng tithes. Kasi doon na nakafocus sa tithes. Kaya takot kayo magsalita ng mga kasalanan eh, no? Takot kayo. Pinipili niyo yung mga salita ninyo. Bakit yung pinipili yung mga salita ninyo? Kasi takot kayo. Takot kayo mawala ng tithes. Naku, pag nagbibigay tayo ng malaking pera, ngayon magsasalita tayo ngayon ng tungkol sa adultery, magsasalita tayo ngayon tungkol sa idolatry, magsasalita tayo ngayon tungkol sa kaswapangan sa business. Naku, baka hindi tayo magbigay ng tithes. Takot ang mga tao. Takot ang mga leaders. Takot ang mga big organizations. Mas kinatatakutan nyo yun kaysa si Almighty Father. Meron pa akong alam, ang ginawa niya, kumuha siya ng, meron siyang death threat sa buhay niya. May death threat siya. Ano ang ginawa niya? Kumuha siya ng guard. Kung talagang kukunin ka na ni Jesus, kahit may guard ka, kukunin ka na ni Jesus. Kahit marami ka pang guard, kahit isang batalyon pa yung magbabantay sa'yo na security guard mo. Kung may death threat ka at kung gusto ka na ni Jesus kukunin ka niya kahit isang batalyon pa yung security guard mo. Doon mo malalaman may pananampalataya ka ba kay Almighty Father, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Bakit ka kumuha ng security guard? So, hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. Hindi, naninigurado lang. Naninigurado saan? Tandaan natin, ang pinaglilingkuran natin, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Sa tingin mo ba pababayaan ka niya? Kung tingin mo na pababayaan ka niya, wala kang pananampalataya sa Kanya. Takot ka. Duwag ka. Si Jesus Christ, hindi siya duwag. Kaya tayo tinuturuan ni Almighty Father. Dahil mahal niya tayo. Hindi tayo para i-condemn, kundi para ibahin natin yung mga bagay na mali. Hindi ko alam kung may makikinig sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko to sinasabi. Dahil gusto kong sabihin, sinasabi ko to, dahil kay Almighty Father, tinuturuan niya tayo. Hindi lang kayo natututo, ako din. Lahat tayo, pantay-pantay tayo, mga anak niya, mahal na mahal niya. Thank you and God loves us all so much.